Hello mga boss. So nandito ako ngayon sa Dormagen, dito pa sa Germany. Bale, bigyan ko lang kayo ng update dun sa mga nag-apply sa agency namin, yung Lifelinks International. So nagkaroon na sila ng mga briefing para dun sa mga naselect nila na driver. So bibigyan na lang sila ng schedule para sa employer's interview. So dito ay bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung proseso ng pag-a-apply kay Lifelinks at yung timeline kung gaano ba katagal bago kayo makarating dito. So ang susunod na proseso na nagagawin ninyo is yung employer's interview. So dun sa employer's interview, ang kalimitan ng mga tinatanong lang naman dyan tungkol lang naman sa sarili ninyo, kung ilang taon na kayo, kung may asawa na kayo, ilan yung mga anak nyo. Tapos tatanungin dyan kung ano-anong mga klase ng mga truck yung na-drive nyo na. Tapos kung ano-anong trailer din yung din-drive nyo na din. Tapos tinatanong nila lagi kung ilang kilometro yung tinatakbo ninyo sa isang araw. So napaka-importante nun kasi mas gusto nila yung mahabang oras na nasa biyahe ka, kasi dito nga sa Europe ganun yung trabaho, 9 to 10 hours ang driving. Sa driving lang yun, iba pa dun yung pag nagkakarga ka, pag nagdidiskarga ka, yung magkaiba pa yun sa trabaho. So pag naipasan nyo na yung employer's interview, ang susunod naman dyan is yung HR interview. I-interviewin pa rin kayo ng HR, pero same question lang naman yung mga tinatanong. So kung naipasa mo yung employer's interview, kaya-kaya mo na rin ipasa yung HR interview. So ang susunod naman doon is ipapa-medical na kayo. Pagkatapos yung mag-medical, o yung medical pala is kayo yung magbabayad nun. Kasi hindi siya babayaran ng kumpanya. So pagkatapos yung mag-medical at nakapasa kayo doon, bibigyan ngayon kayo ng schedule para sa trade test. So sa trade test, madali lang naman, atras ka lang ng kaliwa kanan, isang ano lang naman yun. So mga trailer driver naman kayo, alam nyo, kayang-kaya nyo na yun, basta wag lang kayong kakabahan. So pag naipasa nyo na yung trade test, ang mangyayari dyan is kukuha sila ng schedule para sa inyo para magpunta naman kayo sa BFS Global. So dyan yan sa Makati para kumuha kayo ng, or mag-apply kayo para sa temporary residence permit sa bansang Lithuania, kasi doon yung base ni Solotransa. So yung TRP mga boss is kalimitan lumalabas yan mga 2 to 3 months pa bago yan pwedeng kunin kung maa-approve. Okay, kung maa-approve. Kasi meron kaming mga nakasama dati na nasa batch 12, tatlo sila, na-deny yung kanilang TRP, hindi sila nakapasa kasi nung sa kanila may interview pa pero nung sa amin naman kasi, dahil nga galing ako ng batch 13, so yung sa amin wala na siyang interview. Okay, so kapag lumabas na yung inyong mga TRP, pag hawak nyo na, ang gagawin ng agency, sasabihin kayo na pwede nyo nang ipa-apostel yung inyong mga license certificate na galing ng LTO, pati yung inyong NBI clearance, ipapa-apostel nyo rin yun. Pagkatapos pag malapit na kayong umalis, doon nila kayo sasabihan na pwede na kayong kumuha ng inyong mga international license. So yung international license is, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga mahigit 4,000 pesos din yon sa loob ng isang taon. Pero kung meron kang hawak na OEC, meron kang discount, kasi nung ako, ang binayaran ko lang nasa 7,200 lang para sa 2 taon. Okay, so pag nakakuha na kayo ng inyong mga international license, ang hihintayin nyo na lang ang inyong mga plane ticket. Okay, so ang timeline nito mga boss, siguro mga nasa 1 taon. Okay, kailangan nyo talagang maghintay ng medyo matagal, pero sinasabi ko sa inyo boss, pag nakarating kayo dito, sulit na sulit naman. Salamat at yun lang.